Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Walang pagdadalawang isip na tumakbo patungong hardin si Blake. Walang bukas na elevator kaya pinili niyang maghagdan. Habang malalaki ang hakbang, ay dama niya ang pagsakit ng tiyan niya na tila nilalapirot iyon. He stopped halfway to vomit. Staring at his own hands, he realized that she was shaking. Gayunpaman ay pinili niya pa ring puntahan sina Rowald at Angela. Nang marating niya ang hardin ay nakita niyang magkayakap na ang dalawa. Pakiramdam niya ay tila natahimik ang mundo at ang tanging maririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. Si Angela ang babaeng walang sawang humahabol sa kanya sa loob ng maraming taon. Tinanggap na lang ang marriage proposal ni Rowald. Ikakasal na ito. Nasa akto na si Rowald na isusuot sa daliri ni Angela ang engagement ring. Nagdilim ang paningin niya at hinablot niya ang singsing, saka itinapon sa kung saang direksyon. Unang dumako ang mga mata niya. Napalitan tuloy ng mga pagsinghap ang kanina'y mga palakpakan. Hindi siguro pumasok sa isipan ni Rowald na may balak siyang hilahin si Angela, kaya nauna nitong inatupag ang paghahanap sa singsing. Pero bago iyon ay nag-iwan muna ito ng matalim na tingin sa kanya at malutong na mura. Hinawakan niya sa kamay si Angela. "Come with me." "No, bakit ako sasama sa iyo? Mag-uusap lang tayo." Nagpumiglas ito pero malakas siya, kaya nahila niya rin ito patungo sa isang sulok, malayo sa mga tao. "How can you say yes? Magnobyo na ba kayo?" "Hindi ako magsisinungaling. Wala kaming opisyal na relasyon. Pero magkasundo kami. We have mutual respect and understanding." "Walang opisyal na relasyon?" Pumalatak naman siya. "Pero pinayagan mo siyang halikan ka?" Nangangalaiti siya. Naalala niya ang pagkakataong nakita niyang hinalikan ito ni Rowald. Huminga naman ito ng malalim. "Desisyon kong magpahalik at wala kang karapatang questionin ako." "This is bullshit, Angela." "Fine. Desisyon mong magpahalik? Okay. Pero hindi ka pwede magpakasal kay Rowald. At gaano mo na ba siya katagal nakakilala?" Ngumisi naman ang mapakla ang dalaga. Dinutdot nito ang dibdib niya. "Gaano katagal?" "Sobrang tagal na. Nakalimutan mo na bang si Rowald ang nag-alaga sa akin noong itinaboy mo ako pagkatapos pumanaw ni Lucila? Si Rowald ang kasama ko. Hindi niya ako binatawan. At alam mo ba that I had anxiety disorder before? Noong desperado ako magpapansin sa'yo. Pero paulit-ulit mo akong sinasaktan. Alam mo ba kung ilang beses kong ginusto mo wala na lang noon? Noong mga panahong pinagsisiksikan ko ang sarili ko sa'yo. Pero wala ka ng ibang nakikita kundi si Lucila lang. Angela, she had anxiety disorder because of him. Bakit hindi niya napansin iyon?" Mas sumakit ang dibdib niya. Gusto niyang yakapin ang dalaga kung sana ay kayang ibsan ng yapos niya ang mga pighating idinudulot niya rito noon. Inisip niya noon na kahit kailan ay hindi mahuhulog ang loob niya sa dalaga. Pero nagkamali siya dahil nakapasok ang dalaga sa puso niya at mas malalim itong nakapasok sa puso niya ngayon. Minahal niya ito sa panahon na sumuko na ito sa kanya. Pero bakit ganoon? At huwag mong ipagdiinan sa akin ngayon ang tagal ng panahong nakasama ko si Rowald. Dahil kahit 1 taon, 1 buwan o 1 linggo lang, ay papayag pa rin akong magpakasal sa kanya. Pinalis nito ang luhang naglalanda sa pisngi nito. Pinalis nito sa paraang tila nagsasabing,
Ayaw nitong aksayahin ang luha sa kanya. And you know why? Because I have known all my life, Blake. Minahal kita. Minahal kita sa napakatagal na panahon. Matagal tayong nagkasama. Sabay tayong lumaki. Parehong lugar. Parehong eskwelahan. Pero, minahal mo ba ako? Hindi naman, hindi ba? Kaya kahit na gaano mo pa katagal makasama ang isang tao, kung hindi sila ang para sa isa't isa, wala talagang mangyayari. Huminto itong saglit para punuin ng hangin ang dibdib niya, saka muling tumitig sa mga mata niya. Rowell was a childhood friend that I cannot even remember. But we met again in US. Maikling panahon pa lang niya akong nakasama sa Amerika. Pero sinabi na niya sa akin, gusto niya akong maging bahagi ng buhay niya. Pero, I rejected him. That's because of you. Akala ko kasi pag uwi ko, magpapakasal na tayo. Pero maling-mali ako. Naniwala ako sa isang kasunduang wala palang katotohanan. Kung hindi sana ako naniwala sa kasunduang yon, sana matagal na akong nakapag-asawa at nakabuo ng sarili kong pamilya. Sana hindi naghihirap ang kalooban ko. Sana ay hindi naaksaya ang panahon ko sa'yo. Hinawakan niya na mahigpit sa magkabilang balikat si Angela. Pakasalan mo ako. Gusto mong bumuo ng sariling pamilya? Heto na ako ngayon, Angela. I know I was an ashol. I know there's nothing I can do to take away the pain in your heart. Pero handa akong pagsilbihan ka habang buhay. When I was in Nevada, noong kasama ko si Adelaida, araw-araw kitang tinatawagan. Para sumbatan ako, hindi ba? Alam ko yon. No, Angela. Because there was something wrong with me. Namimiss kita. At gusto kitang makita. Gusto kong marinig ang boses mo. Alam ko na hindi ka maniniwala. Pero noong mga panahong iyon, ang iniisip ko lang na dahilan para makausap kita ay kung patuloy kitang kukundinahin. You know, I can always take legal action against you. That time, but I didn't. I told Adelaida that I would settle things on my own way. Pero hindi sumagi sa isipan ko minsan man na ipakulong ka. Kahit na buong akala ko noon ay ikaw ang may kasalanan ng lahat. Itinas ni Angela ang kamay para patahimikin siya. Wala naman ng kabuluhan para sa akin ang mga sinasabi mo ngayon. I'm not lying or pretending when I said that I do not love you anymore. Hindi na talaga kita mahal, Blake. Kaya kalimutan mo na ako, pwede ba? No, hindi pwede. Kinubkob niya ang mukha ng dalaga at bago pa ito makaurong, ay mariina niya itong siniil ng mainit na halik sa labi nito. Nanlaban ito pero idiniin niya ito sa pader at nilaliman ang halik. Pinasok niya ang dila sa bibig nito. Habang hinahalikan niya ang dalaga, ay hindi na niya napansin na panay na pala ang agos ng mga luha niya. Ang mayakap ito ngayon isang pakiramdam na tila nakabalik na siya sa kanyang tahanan. At tama ito noong sabihin na magkasama silang lumaki, magkalaro at pumapasok sa iisang eskwelahan. Iyon din mismo ang dahilan kung bakit nagiinit ang dibdib niya sa ngayon. Dahil iniisip niya ang kanyang pamilya at ang kanyang tahanan. Isang pangalan lang ang pumapasok sa isipan niya. Si Angela. Napuno siya ng pagnanais na angkinin siya. Gusto niyang angkinin ito. Itinaas niya ang kanyang hospital gown, ngunit pinigilan siya ng kamay nito. Don't you dare, Blake. Huwag mo na akong bastusin dito. Nahimasmasan siya sa sinabi nito. He pulled away and locked down. Blake. Matigas nitong sambit sa pangalan niya. Pag-angat niya ng mukha ay malakas na sampal ang sumalubong sa kanya. Huwag mong sisirain ang kasal ko. Binabalaan kita. Nagsumbong sa amin si Angela, Blake.
Gumawa ka raw ng eksena sa ospital. Galit na wika naman ni Belinda. Siya naman ay kampante lang na nakaupo sa sofa ng kanilang ancestral home. Hindi kakikitaan ang pag-alala ang mukha nito. Gumuhit lang ang kaswal na ngiti sa mga labi niya. That's funny. Noon, nagsusumbong siya na may gustong umagaw sa akin. Ngayon iba na ang sinusumbong niya sa inyo. Ano bang ginagawa mo, iho? Angela is already getting married. Pabayaan mo na siya. Why can't you just be happy for her? Kung hindi na aksidente sa Lucila, sigurado naman ako mag-asawa na kayo ngayon. Tumayo siya at kinuha malaking kahon sa ipinatong iyon sa gitnang lamesa. Namilog ang mga mata naman ni Belinda. Is that what I think it is? Yes, ma. Ang trahe de boda. Paano mo na ipadala yan dito? Madali naman pakiusapan ang mga kasambahay natin. Hindi tama itong ginagawa mo, Blake. Ipinagkasundo ninyong ipakasal kami. Kaya tutuparin ko na ang napagkasunduan. Ikakasal na si Angela, Blake. You chose Lucilla before. Angela's choosing Roald now. Kalimutan na ninyo ang kasunduan. Bumuntong hininga naman siya. Sino ba ang nagsabi na si Angela lang ang matigas ang ulo? At sino ba ang nagsabing siya lang ang pwedeng maghabol sa taong mahal niya? Kaya ko ring maghabol at hahabulin ko siya. Kahit na itaboy pa niya ako, ma. Blake! Ma, siguro nga hindi na ako mahal ni Angela ngayon. But let me try to win her back. Katulad ng ginawa niya sa akin noon para makuha niya ako. Ako naman ngayon. Napaungol si Belinda at napaupo na lamang sa sofa. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko sa inyo. Napakagulo nyo. Kung sana ay pumayag na lang kayo na ikasal noon pa, di sana wala tayong problema ngayon. Napabuntong hininga naman si Blake. Totoo naman ang sinabi ng mama niya. At kasalanan niya kung bakit naatrasado sana ang matagal na nangyari. Blake, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Yes, ma. Ito na ang pinakasigurado. I want her in my life. She has always been a part of it anyway. Nagsusukat ng trahe de boda si Angela sa bridal shop. Minasdan niya ang kabuang refleksyon sa salamin at matiwasay na napangiti. The wedding gown looked good on her. Umikot siya upang masilip ang likurang disenyo niyon nang biglang may malaking kamay ang humawak sa palapulsuhan niya. Napasinghap siya at tumama ang kanyang noo sa dibdib ng pangahas. Perpekto at balisaksakan ang katawan nito. Tumingala siya para lang mapasimangot. Blake, bitawan mo nga ang kamay ko. Hubarin mo ang trahe de boda na yan. At bakit ko gagawin yan? Sino ka ba? I am your future spouse. We were arranged to become husband and wife. Kaya wala kang ibang pwedeng pakasalan maliban sa akin, Angela. Nagulat si Angela sa tono ng pananalita ni Blake. The determination in his voice was almost palpable. Naroon ang galit sa bawat katagang binabatawan nito. Ang pag-iigting ng panga nito ay iisa pang senyales na seryoso ito sa sinasabi nito. Ang kapal naman talaga ng mukha mo, Blake. Maanghang niyang sambit. Pulang-pula ang mukha niya at nagiinit, maging ang kanyang mga tainga. Nasisiraan na ba ito ng bait? Akala ba niya okay na sila? Nakalimutan na ba nitong maigting nitong pag-ayaw sa kanya noon? Makapal na kung makapal. Wala na akong pakialam, Angela. Kung hihintayin ko pang kusang tumibok uli ang puso mo para sa akin, baka umabot pa ng 5 ang mga anak niyo ni Roald ay wala pa rin. Nababaliw ka na ba talaga? Oo, Angela. Nababaliw na ako. Hindi ako makakain ng tama. Hindi ako makatulog sa gabi. Hindi ako makapag-focus sa kung ano-ano. I want you in my life again. Napaurong ang dalaga. Kung noon ay porsigido si Blake na layuan siya, ngayon naman ay porsigido itong makuha siya. Kahit na ang determinasyon niya
ay walang panama sa disposisyon ni Blake. Kaya natatakot siya ngayon na buo na ang loob nitong maangkin siya. Huwag mong gawing impyerno ang buhay ko, Blake. Yes. On one condition. You have to cooperate. You were arranged to become my wife. My wife, not Roald's wife. Ipinagkasundo tayo ng mga magulang natin. We signed no contract, Blake. What is happening to you? Ikaw higit kanino man ang nakakaalam na hindi natin mapipilit ang isa't isa sa kasundo ang magpakasal. Nawala ang kabaliwan sa mukha niya. Napakakalmado na ng kinang sa mga mata nito. Pero ang igting gumuhit sa mga labi ng binata ay nakakakaba. Natakot siya na kailangan niyang lunukuin ang isang malaking bukol sa kanyang lalamunan. Akala ko kilala mo na ako, Angela. Hindi mo pa pala ako gaanong kakilala. You made me love you. So there's no way I'm letting you go. Lumingap siya sa paligid. Pero wala ni isang shop attendant. Wala rin ang babaeng kanina sa reception. Even the security guard. Saan nagpunta ang mga ito? Ngayon pang kailangan niya ng taong magtataboy kay Blake. I told them to take a short coffee break outside. Wika ni Blake na tila nababasa ang tumatakbo sa isipan niya. Naniningkit naman ang mga mata ni Angela. Masama at kakilakilabot ang ginagawa ni Blake para pilitin ang mga empleyado na palabasin sa shop. Ano ba ang ginawa mo, Blake? Nagkibit-balikat lang ito. Sigurado naman si Angela na hindi nananakit si Blake. Pero marahil ay naintimida ang mga ito sa lalaki. O baka naman binigyan ng malaking halaga ng mga ito. Blake was super rich. No joke. Alam niyang kahit na wala ang kayamanan ng pamilya nito, ay hindi biro pa rin ang pera at mga propiedad ng binata. Get out, or I call the police. Pagbabanta niya rito. I'm not the slightest bit worried, Angela. But if you think I care, then go ahead and call them. Napatingin siya sa mukha ni Blake. Ganito rin ba siya kakulit dito noon? He pushed her away so many times that she lost count. Pero balik pa rin siya ng balik. She needed a ruined dignity and head injury totally to get over him. Alam ba nito kung gaano kahirap iyon? Blake. Malamig na sambit ang pamilyar na boses sa pangalan ng binata. Sabay pa silang napalingon dito sa bungad na pintuan. Tita Belinda. Bulalas niya at gumilid para iwasan ang katawan ni Blake na nakaharang sa harapan niya at tumakbo palapit sa ginang. Anong ginagawa mo, Blake? Malagom din ang boses ng ama nito. Hindi nagsalita ang binata, pero napatiimbagang siya. Umuwi ka na sa bahay. Ngayon din. Hindi ka na bata, Blake. Pero kung umakto ka, ay para kang inagawan ng laruan at gustong-gusto mo ngayong mabawi. Pangangaral sa kanya ni Belinda. Tahimik lang siyang nakikinig sa ina na nasa unahan ng sasakyan. Wala raw sa tama ang pag-iisip niya. Sabi ng mga ito. Oo. Natakot nga siguro ang mga empleyado ng bridal shop sa kanya. Ang sabi lang naman niya ay mawawalan ng trabaho ang mga ito kung hindi siya pagbibigyan na masolo si Angela. Malay ba niyang magre-report ang mga ito sa police station at kilala ang kanyang mga magulang ng mga pulis. Kaya sumugo sa shop ang mga magulang niya. Por Diyos por Santo, Blake, bakit ba nagkakaganyan ka? Hindi pa rin siya sumasagot. Pakiramdam niya ay bumalik siya sa edad ng kanyang pagiging pinatilyo. Kung pangaralan siya ng mga ito sa ngayon. Bumuntong hininga si Belinda. Ganoon din ang ginawa ng kanyang ama na kanina pa malalim na nag-iisip. Nahuli din niyang nakatitig ito sa kanya mula sa salamin. Say it pa. Sambit naman niya. Umiling ito at bahagyang sinulyapan ng asawa. Nakita niyang idiniin ng ina ang isang palad sa dibdib nito na tila pinapayapa ang pintig ng puso nito. Nagtaka siya at nagsalubong ang mga kilay. Halika na. Itigil mo na ang pagmumuni-muni mo
at sabihin mo na sa akin. Huminga ng malalim si Belinda. We have a visitor at home. Sino ang bisita ng mga ito? Who? Matapang na tanong niya. Humimpil na sa tapat ng bahay ng mga dinero ang sasakyan. Naghihintay siya sa loob. Mag-usap kayo. Kinalas ni Belinda ang seatbelt at bumaba ng sasakyan. Naiwan siya nagtataka. Ilang minuto pa ang pinalipas niya bago siya tuluyang bumaba. Pagtulak niya palang pagbukas sa pintuan, ay nahagip na agad niya ang pamilyar na figura ng babae. Napako siya sa kinatatayuan at wala sa loob na napatitig lang sa bisita. Kumusta ka na? Mahina ang boses ng babae na may hindi tiyak na ngiti sa mga labi nito. Lucila? Tumango naman ito. Mabagal at malumbay. How are you not dead? I mean, you died. Litong-lito siya na nakikita niya. Dinayadaya lang ba siya ng kanyang mga mata? Buhay ako, Blake.